Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nakakuha ng interes si Gerald sa Mountaintop Villa, kaya nais niyang edetali ito ni Yul. Hehe, kapatid, paano ko sasabihin ito? Tumawa si Yul bago siya nagpatuloy. Ang Mountaintop Villa ay hindi na isang simpleng lugar ng tirahan. Ito ay talagang kumakatawan sa isang marangal na pagkakakilanlan ng mga uri. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang villa ay matatagpuan sa pinakamataas na tuktok ng maulap na tuktok ng bundok ng Mayberry. Ang nakapalibot na lugar ay nagawa ng isang estate, na parang nakaupo sa itaas mismo ng mga ulap. Masisiyahan ka sa pagtingin ng mga ibon sa mga bundok at ilog ng Mayberry City. Nananabik ang puso ni Yul sa villa na ito. Maari ba itong maging perpekto tulad ng inilarawan ni Yul? Tinanong ni Gerald. Sa pamagitan ng tunog, ang pag-aari na ito ay dapat na medyo mahal, ay. Masiding desidido si Gerald na bumili ng bahay sa oras na ito. Nagpasya siyang gumastos ng ilang daang engrand upang bumili ng isang villa na ginagawang mas maginhawa upang maimbak ang kanyang kotse at iba pang mga bagay. Ang kanyang paghahanap para sa isang bagong tahanan ay humantong sa kanya upang magtanong tungkol sa presyo ng Mountaintop Villa. Ano? Laking gulat ni Yul ay nagluwa siya ng alak. Ski! Hindi lang ito masyadong mahal, kapatid. Nais mong malaman kung magkano ang gastos. Saktong 1.045 bilyong dolyar. Bulalas niya, ang mga mata ay kasing lapad ng mga golf ball. Ang ama ni Yul ay tiyak na gumastos ng 1.045 bilyon kung ginamit ito upang mamuhunan sa isang negosyo. Sa kabilang banda, ang paggastos ng 1.045 bilyon para sa isang villa na walang halaga sa negosyo ay katumbas ng isang kabuuang basura ng cash. Maliban kung mayroon silang walang katapusang supply ng cash, kahit na ang napakamayaman ay hindi gumastos ng ganoong pera sa isang bagay na tulad nito. Medyo natakot pa rin si Yul sa presyo ng pagbili ng pag-aari na ito. Bagaman inimbitahan niya ang maraming mayamang pamilyar na kabataan na sumali sa kanya ngayon, gumastos lamang siya ng 70,000 hanggang 105,000 dolyar. Ang halagang pera na ito ay talagang wala sa iyo, kapatid. Naalala ko ang paggastos ng iyong nakatatandang kapatid na babae, tulad ng 149.5 milyon hanggang 200 at 99 milyong dolyar upang makabili lamang ng isang pasadyang kotse. Binigyan ni Yul si Gerald ng pakiramdam ng pagnanais na subukan ang mga bagong bagay. Alam niyang ang ganoong kaliit na halaga ng pera ay wala namang kahulugan kay Gerald. Gayunpaman, sa realidad, naiisip ni Gerald ang sakit sa kanyang laman. Ang paggastos ng 1.045 bilyon upang makabili lamang ng isang tirahan ay magiging napakahusay. Umiling si Gerald, nagpasya na mas maging makatotohanan sa halip. Marahil ay bibili siya ng mga villa na nagkakahalaga ng 149.5 libo hanggang 200 at 99 libo sa halip. Pero ayos lang iyan, bro. Pupunta lang kami at titingnan sa loob ng 3 araw. Hindi yun sasaktan, di ba? Ayaw sabihin ni Yul. Kung natapos na itong bili ni Gerald, doon din makatira si Yul. Ngayon ay magiging isang tunay na luho. O sige, titingnan natin ang Mountaintop Villa kapag mayroon akong oras. Naisip ni Gerald na hindi maganda na tanggihan si Yul, kaya't pumayag siya sa kabila ng pag-alam sa mga motibo ni Yul. Sa likod ng kanyang masusing paghahanda ng karangyaan at karangyaan, ang gusto lang ni Yul ay mapalapit kay Gerald. Bukod, ang pag-iisip ng mataas ng iba ay hindi isang bagay na kinamumuhian niya. Isang grupo ng mga kabataan mula sa mga mayayamang pamilya ang masayang nag-surf. Nasisiyahan sila sa kanilang sarili at mukhang masaya. Siyempre, kinuha ni Gerald ang numero 1 pwesto para sa karamihan sa mga batang babae. Kung saan man siya magpunta, susundan ang mga batang babae, bawat isa ay gumagawa ng kanilang makakaya upang maiparating ang kanilang masamang hangarin. Paulit-ulit silang nagnanakaw ng mga tingin sa kanya, inaasahan na makuha ang kanyang pansin. Gayunpaman, pagod na si Gerald, sobrang pagod upang ipagpatuloy ang paggugulo sa grupo ng mga magagandang ginang. Magiging hapon ng walang oras, at ang pagdiriwang sa cruise ship ay natapos din. Tinanggihan pa niya ang paanyaya ni Yul na mag-explore ng ibang lugar. Si Gerald, total, iba sa Yul. Hindi mahalaga kung wala kang nakuhang kredito sa kolehiyo. Lunes na bukas at kailangang dumalo si Gerald sa kolehiyo. Si Aiden, na namamahala sa pagmamaneho, ay bumalik kay Gerald sa kolehiyo. Pagbalik sa kanyang dorm, walang nahanap si Gerald na tao sa kanyang unit.
Tila si Harper Sullivan at ang iba ay dapat na muling nag-surf sa net. 2 araw na pagod si Gerald. Itinanim niya ang kanyang ulo sa kanyang unan, agad na natutulog tulad ng isang sanggol hanggang sa magising siya sa tunog ng pagbukas ng pinto. Harper, hindi ba bumalik si Gary? Ano? Bumalik na siya. Bakit napapatay ang telepono niya noon? Si Harper, Benjamin at ang iba pa ay bumalik na. Tuwang-tuwa silang tiningnan si Gerald, nagbibiruan at tumatawa habang sumasabay. Naku, medyo matagal na mula nang patayin ko ang aking telepono. Masyado akong napagod at hindi ko ito siningil. Hey, nakatulog ako hanggang alas 9 ng gabi. Ang haba ng pag-surf ng neto sa net. Tanong ni Gerald habang sumulyap sa relo. Mahigit 3 oras na siyang natutulog. Damn it. Nagbababad ka na naman ba sa internet? Gerald, akala ko talaga na nagbakasyon ka noong nakaraang 2 araw, baka nagpasarap ka sa mga babae. Hindi mo ba nababasa ang balita sa group chat sa klase? Excited na tanong ni Benjamin. Bago mangyari ito, sinabi lang sa kanila ni Gerald na lalabas siya kasama ang isang kaibigan pero hindi niya sinabi sa kanila kung ano mismo ang gagawin niya. Sa makatuwid, hindi alam ni na Benjamin at Harper kung ano ang ginawa ni Gerald sa nakaraang 2 araw. Tungkol sa nabanggit ni Benjamin na nagpasarap si Gerald sa mga babae, punta talaga doon si Gerald. Pare-pareho ang mga babaeng nandoon, lahat sila ay napakaganda. Sa oras na ito, ngumiti si Gerald bago niya sinabi, anong nagpasarap sa mga babae na sinasabi mo? Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari sa klase natin? Bago ka umalis, hindi ba sumali si Felicity sa popularity competition para sa Star Anchor? Sa huli, nanalo si Felicity sa competition at siya ang naging top anchor, siya ang Star Anchor sa parehong live broadcast platform ng City. Noong araw na iyon, kumita si Felicity ng higit sa $30,000 na donation. Pitang ina. Si Benjamin ay talagang nainggit at naiinis. Naiinggit talaga siya sa katotohanan na ang ibang tao ay maaring kumita ng napakaraming pera sa isang araw. Kinamuhian niya na hindi siya isang babae. Kahapon, maraming newspaper company at media ang dumating para ma-interview si Felicity, at ang mga headline ng balita ay mas nangingibabaw. Isang babae mula sa Mayberry University, nag-live broadcast ng ilang oras sa isang araw, ay kumikita ng higit $30,000. O, sa madaling salita, lahat ng mga uri ng mga related na reports ay nilabas na. Ito ay lahat dahil sa propaganda mula sa newspaper. Mula pa kaninang hapon, ang ilang mga tao mula sa Mayberry Television Station ay dumating din para gumawa ng isang espesyal na interview kay Felicity. Ngayon lang, nag-record din kami ng isang video bilang mga kaklas ni Felicity. Pinakita ko pa ang mukha ko. Ipinaliwanag ni Harper ang lahat. Naintindihan ito ni Gerald. Sikat na ngayon si Felicity. Matapos ang interview sa kanya, natural na kinailangan din nilang magsagawa ng iba pang mga interview sa pananaw ng ibang tao. Katulad ito ng ginawa ng ilang mga television stations. Pagkatapos ng interview, makikipag-interview sila sa mga kaklase, pamilya, at kaibigan ng taong iyon. Karaniwan itong planado ng mas maaga. Hahaha. Hindi inaasahan ni Gerald na ganito ang magiging epekto ng paggamit niya ng kanyang pagkatao bilang ordinary man para mabigyan si Felicity ng ilang mga regalo at nag-invest din siya sa parehong Live City broadcast ay magkakaroon ng gayong epekto. Totoo na hindi niya direktang ibinigay ang free publicity kay Felicity. Biglang napatulala si Gerald dahil dito. Gerald, bilisan mo at magbihis ka. Ililibre tayo ni Felicity ng hapunan ngayong gabi. Nilibre niya kami ng hapunan sa Homeland Kitchen kung saan mo kami nilibre ng hapunan noon. Nabook na niya ang lugar. Darating din ang lahat ng mga kaklase natin. Tinapik ni Harper ang kama ni Gerald bago siya umalis para magpalit ng damit. Sige. Sa pagkakataong ito, mabilis na pumayag si Gerald. Kung sa bagay, halos tapos na siyang magpahinga at nagutom na siya. Pangalawa, sumikat si Felicity dahil sa kanya. Kaya, bakit magiging big deal kung kumain siya sa party na hinanda ni Felicity? Ito ang makatwirang gagawin. Nagmamadaling nagpalit ng damit si Gerald bago siya tumakbo pababa kasama si Harper at iba pa. Sa gate ng school. Ang isang malaking grupo ng mga schoolmates ni Gerald ay naghihintay dito. Si Felicity ay hindi na katulad ng dati. Dati siya ay isang maliit lamang na anchor na kumikita ng kaunting pera. Ngayon, siya ay isang tunay internet celebrity na kumikita ng maraming pera.
Sa makatuwid, natural na sa kanya ang atensyon ng bawat isa. Sister Felicity, tatawag ba tayo para sa mga taxi? Si Blondie ay sumusunod sa likod ni Felicity. Naging miserable si Danny mula noong bugbugin niya ang anak ng isang mayaman at makapangyarihang tao sa Mayberry City kasama ang kanyang pinsan na si Chad. Hindi rin siya naglakas loob na pumasok sa school. Ngayon, si Blondie lang ang naiwan sa klase. Bakit tayo tatawag ng mga taxi? Nakausap ko na ang service company at sinabihan ko sila na magpadala ng 10 Audis dito. Pupunta kami sa sakyan. Siya nga pala, Blondie, mabibilang mo ba ang bilang ang mga tao na nandito na at alam mo na ba kung sino pa ang wala pa dito? Gagawin ko na ito ngayon. Masayang sumagot si Blondie bago siya nagtrabaho kaagad, na parang abala siya sa kanyang sariling gawain. Pagkatapos nito, sumigaw siya, huwag ka nang magsalita. Tatawagin ko ang pangalan ng lahat. Napakabilis niya na itong nagawa. Tumakbo si Blondie bago niya sinabi, Sister Felicity, si Harper lang at ang mga lalaki mula sa kanyang dormitory ang wala pa dito. Sinabi ni Layla masama ang pakiramdam ng katawan niya at nag-iisa siyang nagpapahinga sa dormitory. Sige, naintindihan ko. Bakit ang tagal ni Harper at ng mga lalaki na magpalit ng damit? Malamig na tanong ni Felicity habang nakasuot siya ng isang branded sunglasses na win ang kulay habang tinatawid ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Kung tutuusin, sikat siya sa internet ngayon kaya't kailangan niyang maging stylish. Nandito na sila. Nandito na sila. Nandito sila Harper at ang mga lalaki. Sa oras na ito, sumigaw ang isang dalaga. Si Harper at ang 5 pang mga lalaki ay tumatakbo papunta sa kanila. Hindi ba lumabas si Gerald para maglaro? Bakit nakabalik na siya? Ay naku. Siguro nagmadali siyang bumalik kaagad nang marinig niya na lalabas kami para kumain. Sino ang nakakaalam kung nagastos na niya ang lahat ng kanyang pera sa loto? Siguro sinasabi lang niya na nagbakasyon siya, pero malamang nagtatrabaho talaga siya. Hindi pa dumating si Gerald ngunit umalingaw-ngaw na ang mga pangungutya. Gerald, nandito ka rin? Alam mo kung paano pumunta kapag lalabas kami para maghapunan pero bakit wala ka doon noong lahat kami mula sa klase ay nagpa-interview para kay Felicity noon? Hahaha. Ang mga katangian ng isang nakakaawa na tao ay hindi magbabago. Hindi mapigilan ng babae na malapit kay Felicity ang mapagalitan si Gerald. Maraming mga batang babae ang unti-unting nagbago ng kanilang pananaw kay Gerald. Nagbulungan pa sila tungkol kay Gerald nang makita siya ngayon. Paano ba ito may papaliwanag? Noon kailan lang, biglang yumaman si Gerald. Napayaman niya. Talagang naakit niya ang atensyon ng mga babae sa oras na iyon. Naramdaman nila na maganda kung makasama nila si Gerald. Makakabili sila ng talagang magagandang mga bag, lalo na't ang Gerald na ito ay medyo gwapo. Gayunpaman, si Felicity talaga ang nakajackpot. Naging isang sikat na online celebrity siya na maaring kumita ng maraming pera. Lumakas ang loob ng mga dalaga sa kanyang klase ang isang napakalaking tagasunod. Ano naman kung sila ay mga babae? Naramdaman nila na hanggat ang isang babae ay handang magsikap at maglakbay sa tamang direksyon, maaari siyang yumaman, sumikat, at magtagumpay. Sa makatuwid, maraming mga batang babae sa kanilang klase ay nagkaroon ng isang ideya. Gusto nilang subukan at mag-live broadcast din mas makabubuti kung makapirma rin sila ng isang kontrata. Hayaan mo na. Isama mo na lang siya sa atin. Wala namang problema kung magdadagdag pa tayo ng isang tao. Sagot ni Felicity habang inayos ang kanyang sunglasses. Noon, kapag may sinabi siyang masama, tititigan ni Felicity si Gerald. Gayunpaman, ngayon, hindi siya nag-abala na kahit tumingin kay Gerald. Sa sandaling iyon, dumating na si Cassandra at ang iba pa. Dumating na ang lahat ng 10 Audis. Ang linyop ng 10 Audis ay talagang kamanghamanghang. Maraming mga mag-aaral ang nainggit na tumingin sa direksyong ito. Maging ang mga may-ari ng Audis ay naglabas din ng kanilang mga cellphone para kumuha ng litrato ni Felicity. Instructor, sumabay ka na sa kotse na sakyan ko. Sasakay ang mga kaklase ko sa ibang mga kots. Sinabi ni Felicity habang binibigyang diin niya ang kanyang imahe. Mabilis na sumakay sa mga kotse ang mga kaklase niya ng sunod-sunod. Sumakay din sa kotse sina Harper at ang mga lalaki mula sa kanyang dormitoryo. Sa oras na ito, nakita ni Gerald na walang nakaupo sa Audi sa dulo. Sa makatuwid, bubuksan na sana niya ang pinto ng copilot seat para makaupo siya dito. Tumigil ka.
Ano sa palagay mo ang ginagawa mo, Gerald? Ang malamig na boses ni Felicity ay narinig mula sa isang malayong distansya. Sasakay ako sa kots. Sagot ni Gerald. Wala nang bakante sa ibang mga kots pero nakita kong walang nakaupo sa copilot seat sa kotse na inupuan mo. Pupunta na lang ako doon. Sagot ni Gerald. Kung iisipin hindi naman siguro hayaan ni Felicity na pumunta si Gerald doon ng mag-isa, tama ba? Puffed. Gerald, anong iniisip mo? Talagang iniisip mong umupo sa kotseng kinaupuan ko. Nararamdaman ni Felicity na sampalin ng ilang beses si Gerald. Ano na ba ang status ni Felicity ngayon? Makikita ba talaga siya kasama ang isang katulad ni Gerald? Felicity, ano ang problema? Hindi pa ba tayo aalis? Sa oras na ito, bumaba na rin si Cassandra sa sakyan. Kasalanan lahat ni Gerald. Noong tumatawag ako para sa mga kotse, hindi ko siya nabilang kasi tumawag lang ako ng 10 kotse. Okay na ang lahat ngayon. Kailangan kong magpadala ng kotse para kunin ang mga kaibigan ko. Hindi na upo si Gerald dito ngayon. Malamig na sagot ni Felicity. Naiinis na tumingin si Cassandra kay Gerald. Sobra na talaga ang taong ito. Pagkatapos nito, naiinip siyang nagsalita, Gerald, bakit hindi ka sumakay ng taxi doon mag-isa? Ibabalik ko sa iyo ang pamasahe ng taxi mamaya. Okay, Felicity, tara na. Sigaw ni Cassandra kay Felicity bago sila nagmadaling umalis. Bakit siya nagmamadali na umalis kasama si Felicity? Ito ay dahil nakaisip ng isang topic si Cassandra para makipag-usap sa isang tao. Sa makatuwid, nagpaplano siyang makipag-chat sa taong iyon ngayon. Hindi sinabihan ni Gerald sila Harper o ang iba pang mga lalaki na samahan siya. Pasimple niyang sinabi na maaari siyang sumakay ng taxi ng mag-isa, pagkatapos manghiram ng powerbank kay Harper. Pagkaalis ng convoy, binuksan ni Gerald ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang kanyang WeChat at ito ang kanyang bagong WeChat account. Nagpadala si Felicity ng napakaraming mensahe na halos puno na ang kanyang inbox. Mayroon ding ilang mga larawan ni Felicity. Brother Ordinary Man, magpapadala sa iyo si Felicity ng ilan sa mga magaganda kong picture para tingnan mo, okay? Brother Ordinary Man, nandyan ka ba? Sa palagay mo ba hindi maganda si Felicity? Sobrang dami. Puno ito ng mga larawan ni Felicity. Mayroong ilang mga kuha ng kanyang magagandang legs. Sa totoo lang, may kahabaan ang kanyang mga binti. Ramdam na ramdam ni Gerald ang kabog ng kanyang puso habang tinitingnan ang mga larawan. Maganda ba ako, Brother Ordinary Man? Ayos lang. Ang mga larawan ay average at hindi masyadong exciting. Nagpadala si Gerald ng isang suggestive na message kay Felicity, siguro dahil medyo galit siya kay Felicity. Hindi inaasahan, sumagot si Felicity sa kanyang text message sa loob ng ilang segundo, Naku, ang sama mo naman, Brother Ordinary Man. Siguro ako napapayahin kita kapag nakakuha ako ng pagkakataon. Ang sagot ni Felicity ay nakaramdam ng konting sigla sa puso ni Gerald. Sa oras na ito, biglang nagpadala ng bagong text message sa kanya si Cassandra. Brother Ordinary Man, anong ginagawa mo? Ang bawat isa sa klase namin ay lalabas para dumalo sa party ng iyong mahal na si Felicity ngayon. Dapat ay ikaw ang bida ngayon dahil ikaw ang nagpasikat kay Felicity. Nga pala, interesado ka ba sa Felicity? Bakit hindi mo siya ligawan? Lihim na ipinadala ni Cassandra ang text message na ito kay Gerald. Sa totoo lang, sobra siyang nainggit ngayon. Hindi niya alam kung bakit pero ang imahe ng isang boyfriend ang nakalagay sa puso ni Cassandra ay kamukha ni Ordinary Man, kahit na hindi pa niya nakikita si Ordinary Man noon. Hindi na ako makakapunta. Wala pa ang kots ko dito. Naiinis siya at na-immune na siya dito. Bakit palaging siya ang target? Galit na sagot ni Gerald. Ang taxi na kanyang tinawag para hindi pa dumating. Hindi ba madali para kay Brother Ordinary Man na bumili lamang ng kotse gamit ang iyong sariling pera? Sagot ulit ni Cassandra. Malinaw na nagkaroon siya ng maling ideya. Nang sinabi ni Gerald na wala pa ang kanyang kotse, naisip talaga ni Cassandra na hindi pa natanggap ni Gerald ang kotse na binili niya. Sa oras na ito, tuluyang dumating ang taxi na tinawag ni Gerald. Si Gerald ay nagpatuloy sa pakikipag-chat sa kanila ng kaunti bago niya ito tinapos. Ang tanging bagay lamang na nagpukaw sa kanyang interes ay ang mga larawan na sinabi ni Felicity na kukunin niya para kay Gerald.
Talagang titingnan niya ng mabuti ang mga larawang iyon kapag dumating na ang oras. Habang nagsasalita siya, nakarating na si Gerald sa Homeland Kitchen. Sa oras na ito, may 10 Audis ay tumigil sa entrance ng Homeland Kitchen. Pinatunayan lamang nito kung gaano kayabang at kalakas si Felicity sa oras na ito. Ikaw, bakit ang kulit mo? Kung kaya mong magtrabaho, sana gawin mo ito ng maayos. Kung hindi ka magtatrabaho, dapat ka lang mawala. Tignan mo ikaw. Nakita ko ang napakaraming mga part-timer ngunit hindi pa ako nakakita ng kagaya mo. Gusto kong mawala ka ngayon. Bukod doon, kailang mong magbayad para sa pagkawala ng Buddha Jumps Over the Wall soap na ito. Magbayad ka ng $150. Akyat na si Gerald nang makita niya ang isang babaeng hawak ang isang mas batang babae na nakadamit bilang isang waitress habang hinihila siya palabas. Pasensya na, manager. Humihingi ako ng sorry. May sugat ako sa braso kaya hindi ko nahawakan ng maayos ang pinggan. Ano? Wala akong pakialam kung ikaw ay nasugatan o nasaktan. Alam mo ba kung sino si Miss Felicity na pumasok ngayon lang? Siya ang honored guest ng Homeland Kitchen. Mabuti na lang at hindi mo nahulog ang pinggan at nabasagan si Miss Felicity. Kung hindi man, hindi ka makakabayad para sa mga kahihinatnan ng mga kilos mo. Sigaw ng babaeng manager habang sinundot niya ng malakas ang noo ng dalaga. Pasimpleng ibinaba ang ulo ng dalaga habang nakikinig ngunit hindi siya naglakas loob na magtago. Siguro may mali sa pananaw ni Gerald. Mula sa kanyang pananaw, ang balat ng batang babae ay maputi at ang kanyang buhok ay nakasabit. Sa unang tingin, pinaramdam niya na parang nakakaawa siya sa harap ng mga tao. Para sa babaeng manager naman, malinaw na siya ay isang bagong manager. Bukod dito, kilala ni Gerald ang bagong manager na ito. Jen, bakit ka sumisigaw? Hindi inaasahan ni Gerald na magiging bagong manager na si Jen ng Homeland Kitchen. Ah! Biglang nanginig ang buong katawan ni Jen nang marinig niya ang boses sa likuran niya. Siya ay tulad ng isang isda na matagal nang nasa lupa at biglang nakakita ng isang agos ng tubig sa harap nito. O mas katulad ng isang lupang sinasaka na natuyo ng mahabang panahon at biglang umulan ng malakas. Mark Crawford. Tuwang-tuwa si Jen na maiiyak na siya. Sumisigaw ka ba ng malakas dahil natatakot kang hindi ka marinig ng ibang tao? Tanong ni Gerald. Ah! Hindi ko gagawin yon, Mark Crawford. Tuwang-tuwa ako na makita ka. Ang pangyayari noon na inakala ni Chad at ng iba pa na si Gerald ang boyfriend ni Jen, ay nakaabot kay Zack noong huling pagkakataon. Sa makatuwid, binigyan na niya ng babala si Jen. Kung hindi pumayag si Mark Crawford, hindi siya papayagang makipag-ugnay kay Gerald o makagambala sa kanyang mapayapang buhay. Siyempre, sinunod ni Jen ang lahat ng kanyang mga inutos. Sa katunayan, si Gerald ay walang anumang sama ng loob o paglaban kay Jen na mas nakakatanda sa kanya. Sa kabaligtaran, ipinakita na niya ang kanyang pabor kay Gerald ng hindi mabilang na beses at itinuring na siya ni Gerald bilang kaibigan. Pilit nang umiti si Gerald sa oras na ito bago siya nagtanong, nga pala, Jen, kailan ka naging manager ng Homeland Kitchen? Hindi ka na ba nagtatrabaho sa Mountain Wayfair Entertainment? Ah! Mark Crawford, hindi mo ba alam ang tungkol dito? Sumasailalim ang Mayberry Commercial Street ng ilang malalaking pagbabago ngayon. Para bang may isang malaking nangyari? Napalitan na din si Merlyle. Ang Mayberry Commercial Street ay magre-reshuffle. Laking gulat ni Jen. Magre-reshuffle. Natulala si Gerald. Hindi niya kailangang isipin ito ng mabuti para malaman na ang lahat ng ito ay ideya ng kanyang kapatid. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Lumalabas na ang pagbabagong binanggit ni Jen ay ang kapatid ni Gerald na si Jessica. Binigay niya sa ibang tao ang management ng Mayberry Commercial Street sa matapos mag-resign at umalis sa pwesto si Zack. Hindi pa natanong ni Gerald ang tungkol sa taong ipinadala dito, ni sinabi man sa kanya ng kanyang kapatid na si Jessica ang tungkol dito. Tatanungin niya na lang si Jessica mamaya. Tiyak din na dahil sa kadahilanang ito na si Jen, na nagtatrabaho ng maayos sa Mountain Wayfair Entertainment ay inilipat para maging manager sa Homeland Kitchen. Bagaman may tuturing ito na isang promotion, sa totoo lang, na-demote talaga siya. Ito ay may kinalaman din kay Gerald. Sa oras na ito, napatingin si Gerald sa dalaga na muling tumayo sa tabi. Sa totoo lang, si Gerald ay hindi nakaramdam ng awa o simpatya sa babaeng ito. Sa halip, biglang naisip ni Gerald ang dati niyang sarili nang makita ang babaeng iyon.
Sa oras na iyon, siya ay naging mahirap kaya't hindi niya kayang kumain o pakainin ang kanyang sarili. Kailangan niyang kumuha ng maraming trabaho tuwing weekends at normal lang para sa kanya na mabugbog at mapagalitan. Jane, pwede ka nang mag-asikaso ng ibang bagay pa ngayon. Hindi ba nabasag lang niya ang isang bowl ng Buddha jump over the wall soup? Wala naman siyang nasaktan na kahit sino. Sabihan mo lang ang mga nagluluto na maghanda ng isa pang mangkok. Utos ni Gerald. Hindi naglakas loob si Jen na sumuway sa kanyang sinabi. Matapos tingnan ang dalaga, tumungo si Jen sa kusina. Likas na alam ni Jane na si Felicity ang paboritong anchor ni Gerald. Iyon ang dahilan kung bakit itinuring niya si Felicity bilang ang honored guest sa lahat ng iba pang mga kilalang panauhin. Kung hindi man, bakit paggagamit si Mer Crawford ng $15 million na investment sa live broadcast platform para lamang pasayahin si Felicity? Ito rin ang dahilan kung bakit naramdaman ni Jen na sobrang bigat at inggit sa kanyang puso. Salamat. Binaba ng dalaga ang kanyang ulo bago siya yumuko ng bahagya sa harap ni Gerald. Walang anuman. Ngumiti si Gerald. Gustong-gusto niyang makita ang babaeng ito na nakataas ang ulo. Gustong tingnan ng mabuti ni Gerald ang kanyang buong hitsura. Ito ay dahil ang side profile ng babaeng ito ay talagang napakaganda. Mayroon siyang uri ng kagandahang seryosong hindi napapansin. Gayunpaman, nang makita niya siyang maingat at natatakot, ayaw na ni Gerald na ipagpatuloy ang pang-aasar sa kanya. Matapos niyang magsalita, tumungo siya sa itaas. Sa taas, ang mga pagkain ay naihatid kay Felicity at sa iba pa. Walang alinlangan na si Gerald ay inilagay sa pinaka-hindi kapansin-pansin na mesa, at siya ay nakaupo sa gitna ng pinaka-hindi kapansin-pansin na mga estudyante sa kanilang klase. Ang mga taong nakaupo sa main table ay mga tao tulad ni Cassandra at ilan sa mga malapit na sisters ni Felicity mula sa guild. Nakilala ni Gerald ang mga ito sa huling pagkakataon. Ang apat na mga banquet tables ay inilagay sa isang napakalaking silid at natural na napakasigla ng paligid. Hello, classmate. Pwede mo ba akong tulungang i-charge ang cellphone ko? Hindi nagsasalita si Gerald sa hapagkainan at kinakain niya ang manok, braised pork ribs, at ang iba pa dahil nagugutom na siya. Sa oras na ito, isang dalaga ang lumapit upang humingi ng tulong kay Gerald dahil ang kanyang upuan ay nakaharang sa socket. Hey! Ikaw pala? Biglang inisya ng dalaga si Gerald nang itinaas niya ang kanyang ulo. Siya ay walang iba kundi ang live broadcast anchor na si Sarah. Nakilala niya si Sarah sa park dati. Ang dalagang ito ay talagang maganda at gentle. Gayunpaman, siya ay talagang isang mapanghusga na tao. Mahiyain siya nang dumalo siya sa party ni Felicity at siya ay naging napakabanayad nang makausap niya ang mga kamag-aral ni Felicity. Ito ay sapagkat nalaman na niya na ang lokal na taong makapangyarihang tikoon, ang ordinary man ay talagang isang mag-aaral mula sa parehong school department ni Felicity. Nang tanungin niya si Felicity tungkol dito noong nakaraan, ayaw sabihin ni Felicity sa kanya ang totoo. Gayunpaman, ang katotohanan ay nalantad na ngayon. Kaya naisip ni Sarah na mahusay kung makikilala niya ang higit pang mga gwapong lalaki sa Department of Language and Literature. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng makatwirang dahilan upang pumunta at bumisita sa Department of Language and Literature ng madalas sa hinaharap. Paano kung hindi niya sinasadyang makatagpo si ordinary man at magkagusto sa kanya? Kung tutuusin, naramdaman ni Sarah na ang kanyang hitsura at kagandahan ay mas maganda kumpara kay Felicity. Hindi inaasahan, nang tumingin sa kanya ang taong ito, napagtanto niya na si Gerald pala ito at may langis at grasa pa ito sa buong bibig niya dahil kumakain siya. Nainis at nabigo si Sarah dahil dito. Pagkatapos ng lahat, nasaksihan na niya ng personal kung gaano katanga at walang kwenta ang taong ito sa huling pagkakataon. Ay! Ikaw pala? Halika, tutulungan kitang i-charge ang phone mo. Nakita na siya ni Gerald kanina ngunit hindi siya pumunta doon para batiin siya. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga kamay ng gamit ang isang pirasong tissue habang naghahanda siyang kunin ang cellphone ni Sarah sa kanyang mga kamay. Wag na lang. Classmate, pwede mo ba akong tulungan para i-charge ang aking cellphone? Kinausap ni Sarah ang estudyanteng nakaupo sa tabi ni Gerald. Matapos i-charge ang kanyang cellphone, tumingin si Sarah kay Gerald bago siya bumalik sa kanyang pwesto sa main table. Malinaw na kinamumuhian niya ng sobra si Gerald, ngunit sa puntong ito, talagang kinamuhian na niya si Gerald. Dahil dito, pilit na napangiti na lamang si Gerald. Kung sa bagay, nasanay na siya sa mga ganitong tao.
Para bang ipinanganak siya na may mga katangian na kinamumuhian siya ng lahat ng magagandang babae. Naku! Classmates, ngayon ay isang napakahalagang araw para sa akin. Bilang karagdagan sa pasasalamat sa lahat ng aking mga kaklase para sa mabuting pangangalaga at pagprotekta sa akin, gusto ko ring pasalamatan si Brother Ordinary Man na tumulong sa akin na makarating sa puntong ito. Kahit na hindi siya pumunta dito ngayon dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkatao, malinaw kong masasabi na walang Felicity kung wala siya. Iinom ako ng 3 baso. Pagkatapos nito, uminom si Felicity ng red wine ng sabay-sabay. May mainit na palakpak na pumalibot sa paligid. Pinaghihinalaan ko na si Brother Ordinary Man ay interesado kay Felicity at malamang na gusto niya ito. Biglang sinabi ng kasama ni Felicity sa oras na ito. Dahil sa mga salitang ito, naakit at agad nakakuha ito ng pansin ng lahat ng tao. Hindi. Mary, huwag kang magsalita ng basta-basta. Kung gusto talaga ako ni Brother Ordinary Man, lumabas na siya ngayon para salubungin ako. Sumagot si Felicity na may tiyak na lamig sa kanyang puso. Tinanong na niya ang sarili sa katanungang ito ng hindi mabilang na beses. Bakit napakabait sa kanya ni Brother Ordinary Man? May gusto ba ito sa kanya? Kung talagang gusto siya nito, dapat ilalabas niya ang kanyang tunay na pagkatao noong unang pagkakataon pa lang. Kahit na si Felicity ay may napakataas na standard para sa mga lalaki, at ang sinumang matangkad, mayaman at gwapong lalaki ay bihirang makuha ang kanyang pansin, sa puso ni Felicity, ang karaniwang matangkad, mayaman at gwapo ay hindi may kumpara sa kanyang Ordinary Man. Kung mayroon man siyang kahit kaunting interes kay Felicity, higit na handa si Felicity na habulin man siya at hintayin siya kung mabibigyan siya ng pagkakataon. Kahit na kapwa silang hindi pa nagkikita dati, ang malamig na puso ni Felicity ay natunaw nang nakipag-chat siya sa kanyang Brother Ordinary Man at dahil palagi niya itong nililigtas tuwing nahaharap siya sa anumang krisis. Gayunpaman, ang katanungang ito ay talagang nakaramdam kay Felicity ng lubos na pagkalito at kaguluhan, ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung wala siyang gusto kat Felicity, bakit siya gagastos ng napakaraming pera dahil lamang kay Felicity? Kaya sa palagay ko ito ay totoo. Pero alam ng lahat na si Brother Ordinary Man ay isang low-key na tao. Ayaw niyang maistorbo. Kaya hula ko na simpleng ipinapahayag niya ang kanyang damdamin kay Felicity at binibigyan siya ng isang pahiwatig na may isang taong laging interesado sa kanya. Kung ganoon, kapag tama na ang oras, ipapapaalam na niya sa wakas ang kanyang totoong pagkatao kay Felicity. Sayang talaga na hindi ka nagsusulat ng isang mystery novel, Mary. Pero may katotohanan ang sinasabi mo. Siguro, opisyal na ipagtatapat ni Ordinary Man ang kanyang pag-ibig sa iyo sa graduation natin, Felicity. Kaya sa panahong ito, kahit na nagsimula ka na sa sarili mong career, hindi ka dapat masyadong maging malapit sa ibang mga lalaki, Felicity. Isa pang babae ang sumabad din. Alam ko. Sagot ni Felicity habang tumatango. Sa katunayan, wala siyang ibang mga lalaki sa isip niya ngayon bukod sa kanyang Brother Ordinary Man, kahit na malaman niya na alinman sa mga lalaki na ito ay mas mayaman kaysa sa kanya. Kukunin ko ang aking cellphone. Ibinaba ni Sarah ang baso ng alak ng malakas. Noong sinabi ng lahat na si Ordinary Man ay may gusto kay Felicity at interesado ito sa kanya, ito ang nagparamdam sa kanya ng sobrang pagkainggit at hindi komportable naging komportable sa oras na ito. Walang makakaisip kung gaano kalaki ang pagkainggit ni Sarah nang mag-invest si Ordinary Man ng $15 million sa live broadcast platform dahil kay Felicity sa araw na iyon. Sobra siyang nagselos noong araw na iyon na parabang inagaw ni Felicity sa kanya ang kanyang boyfriend. Sa oras na ito, napunta siya sa tabi ni Gerald. Lumayo ka sa daan ko. Masungit na sinabi ni Sarah habang hinahawakan ang damit ni Gerald at itinulak siya sa tabi. Iniisip ni Gerald kung nababaliw ang babaeng ito. Nais niyang ibigay ang cellphone nito sa kanya nang mabilis upang makaalis na siya kaagad. Gayunpaman, sa sandaling mahawakan ng kamay ni Gerald ang kanyang cellphone, pakiramdam ni Gerald na parang nagsindi siya ng pulbura. Sino ka? Bakit mo hinawakan ang cellphone ko? Tingnan mo ang sarili mo. Sa palagay mo ba may karapatan kang hawakan ang aking cellphone? Sinampal at hinagis ni Sarah ang kamay ni Gerald sa sobrang galit. Sa tingin mo ba magaling ka? Hindi ba isa kang nakakaawang jerk? Bakit mo hinawakan ang aking mga gamit? Ayoko na ng cellphone na ito. Slam! Si Sarah ay naging hysterical na parabang nabaliw siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone bago niya ito hinampas sa lupa.
Kinuha din niya ang baso ng red wine sa harap ni Gerald bago niya ito binuhos ng diretso sa mukha ni Gerald. Napakatahimik ng buong paligid. Nabigla ang lahat. Si Gerald, na may tumutulo sa pulang alak sa kanyang muka, ay nabigla din. Talagang laking gulat ni Gerald nang ibuhos ni Sarah ang buong baso ng red wine kay Gerald. Baliw! Ang babaeng ito ay sira ulo. Sarah, ano ang nangyayari sa'yo? Kinakabahan na tanong ni Felicity dahil hindi niya alam na seryosong nainggit si Sarah dahil sa kanya. Okay lang ako, Felicity. Talagang hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Kaya uwi muna ako. Hindi ginusto ni Sarah ang kanyang cellphone at pasimpleng lumabas ng silid matapos na agawin ang kanyang bag. Hindi niya rin maintindihan kung ano ang mali sa kanyang sarili. Si Brother Ordinary Man ay totoong napakalakas ngunit hindi niya rin alam ang pagkatao ni Sarah. Kaya, bakit siya nagselo sa ginagawa ni Brother Ordinary Man kay Felicity? Hindi alam ng lahat ito. Hindi nila alam na hindi komportable ang naramdaman ni Sarah kapag ang lahat ay nag-usap na crush ni Ordinary Tao si Felicity. Ang mga kababaihan ay pinanganak para maging mga nilalang na sobra ang pagkaselos. Lalo pang naging maliwanag ito nang ang isang magandang babae ay nakaharap sa isa pang magandang babae. Sa makatuwid, kahit na siya ay galit, hindi siya maaring magalit kay Felicity. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang ilabas ang kanyang galit at pagkabigo kay Gerald. Hindi niya din iginagalang o tinitingnan si Gerald. Sa makatuwid, simpleng hindi niya pinansin si Gerald at umalis na lamang siya. Humph! Gerald, lahat ng ito ay kasalanan mo. Nagalit ka siguro kay Sarah kaya umalis na agad siya. Nagsisisi talaga ako. Bakit kita pinayagan na sumama sa amin ngayon? Sabi ni Felicity habang malamig na tinitigan niya si Gerald. Si Gerald ay walang oras para maabala patungkol kay Felicity. Gusto niyang gumanti kay Sarah. Sa makatuwid, sumunod din siya at direktang lumabas ng kwarto. Oh? Iniisip niyang umalis pagkatapos niyang ibuhos ang red wine sa mukha ni Gerald at pinagalitan niya pa ito ng ganoon na lang. Hindi na si Gerald ang dating Gerald. Gustong-gusto niyang sampalin sa mukha si Sarah. Gayunpaman, pagkatapos tumakbo sa labas ng kwarto para habulin siya, hindi na niya mahanap kahit saan si Sarah. Lalong nagalit si Gerald dahil dito. Sa oras na ito, biglang nakatanggap si Gerald ng isang text message sa kanyang cellphone. Sa unang tingin ito ay isang text message na ipinadala ng kanyang kaklase na si Layla. Tila parang hindi maganda ang pakiramdam ngayon ni Layla. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya dumalo sa party ni Felicity ngayon. Nagsimulang kumibot ang mga iilid ni Gerald nang makita ang nilalaman ng message. Gerald, sabihin mo nga sa akin kung bakit ang mga tao ay madalas na nagdurusa at nakakaramdam ng maraming sakit. Hihilahin ko lang pababa ang pamilya ko. Wala akong magawa para matulungan ang pamilya ko. Nagtrabaho ako at naghirap ako buong buhay ko pero hindi ako maikumpara sa iba. Ako ay walang silbi. Ang aking tatay ay hindi kayang itaas ang kanyang ulo at ang aking pamilya ay hindi kayang bumili ng bago damit para sa kapatid kong babae. Ngayon na ang aking kapatid na babae ay may sakit bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae, nanghihina na ako at walang magawa, mapapanood ko lamang siya na naghihirap dahil hindi namin siya kayang ipadala siya sa ospital. Nagastos na ng aking pamilya ang lahat ng kanilang pera para mabayaran ang pag-aaral ko, pero wala akong magawa para sa kanila bilang kapalit. Gerald, bakit hindi mo sabihin sa akin kung paano ko mapapalaya ang sarili ko mula sa lahat ng sakit at paghihirap na ito? Nagpadala si Layla ng napakahabang text message sa kanya. Naintindihan bigla ni Gerald na may nangyari sa pamilya ni Layla. Wala siyang magawa para matulungan ang kanyang pamilya at sinisisi niya ang kanyang sarili para dito. Napansin ni Gerald na may isang bagay na hindi tama batay sa huling sinabi ni Layla. Nabigla ng kaunti si Gerald dahil dito. Si Layla ay kasama sa poverty group. Kadalasan ay hindi siya masyadong nagsasalita pero palihim na siyang pinagmamasdan ni Gerald. Bagaman siya ay mahiyain sa harap ng mga tao, siya ay may competitive na pagkatao. Nais niyang maging mas mahusay kaysa sa iba. Bukod dito, nakikita niya na mas malaki ang kanyang mga pangarap at talagang gusto niyang magkaroon ng buhay na walang inaalala. Mas malakas pa ang ambisyon niya kumpara kay Gerald. Gayunpaman, ang katotohanan ay madalas na napakalupit. Ang tao na may maraming pangarap at ambisyon, kadalasan kabaligtaran ang nangyayari. Sa makatuwid, ang nakalulungkot na problemang ito ni Layla ay matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Ngayon na nagkasakit ang kanyang kapatid na babae, ang kanyang pamilya na walang pera at wala rin siyang pera.
Sa makatuwid, tuluyan nang nasira ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Naintindihan ng mabuti ni Gerald ang pakiramdam na ito. Nag-aalala siya na may magagawa si Layla na isang bagay na hindi tama. Sa makatuwid, nagmadaling sumagot si Gerald, "Layla, nasaan ka? Nasa dormitory ka ba?" "Oo, nandito ako." Mabilis na sumagot si Layla. Kaunting mga tao lang ang nakakausap niya sa klase. Si Gerald ang taong nakakausap niya ng madalas. Dahil hindi alam ni Gerald kung saan pumunta ang live broadcast anchor na si Sarah, alam ni Gerald na tiyak na haharapin niya ang pangungutya ni Felicity at ng iba pa kung makakabalik siya ngayon. Gayunpaman, ayaw ilantad ni Gerald ang kanyang tunay ba pagkatao. Kahit na hindi siya malapit kay Layla, pareho silang nagtatrabaho sa nagdaang 3 taon dahil lahat sila ay miyembro ng poverty group. Sa makatuwid, hindi natiis ni Gerald na makita si Layla na magpatuloy sa kanyang paghihirap. Hindi siya bumalik sa kwarto kung saan nangyayari ang party at tumawag siya para sa isang taxi bago siya direktang tumungo sa dormitoryo ng mga babae at iparehistro ang kanyang pangalan sa auntie sa baba. Nakarating na si Gerald sa pintuan ng dormitoryo ni Layla. "Gerald." Binuksan ni Layla ang pintuan habang umiiyak, mapula at namamaga ang kanyang mga mata. Halatang sobra siyang nagulat nang makita niya si Gerald. "Layla, okay ka lang ba? Pumunta ako para makita ka." Mabilis na sagot ni Gerald. "Okay lang ako. Ayokong guluhin ka. Nararamdaman ko na ang aking buhay sa mundong ito ay walang kwenta at may hila ko lamang ang maraming mga tao kung magpapatuloy akong mabuhay sa mundong ito." Umupo si Layla sa gilid ng kanyang kama habang tinatakpan ang kanyang mga mata at nagsimulang umiyak ulit. "Anong kalokohan ang sinasabi mo, Layla? Sa totoo lang, naging katulad ko rin ikaw dati. Mula pa noong bata pa ako, sinabi sa akin ng tatay ko na ang aking pamilya ay mahirap at may utang kami sa mga tao. Ni hindi nakatapos ng high school ang kapatid ko at nagtrabaho siya sa murang edad dahil sa akin. Ang aking kapatid na babae ay talagang napakatalino at napakahusay sa kanyang pag-aaral pero sumuko siya sa kanyang mga exams sa high school dahil sa akin." Gusto ni Gerald na kausapin si Layla para hindi gumawa ng pagkakamali. Siguro ay dahil pareho silang mahirap, hindi mapigilan ni Gerald na isipin ang kanyang nakaraan. Ang pakikipag-usap niya kay Layla ay napatunayang napakabisa. Huminto si Layla sa pag-iyak habang nakatingin kay Gerald. Nagpatuloy si Gerald sa pagsasalita, "Alam mo ba kung gaano kabigat ang psychological pressure ang kinakaharap ko sa oras na iyon? Alam mo ba ang responsibilidad na buhat ko noon dahil inilagay sa akin ng aking pamilya ang lahat ng kanilang pag-asa? Iyon ang dahilan kung bakit pinilit kong mag-aral ng husto. Gusto kong tumayo ng husto upang hindi mababa ang tingin sa akin ng mga tao. Pero ano ang magagawa ko? Binubuli at ininsulto pa rin ako. Mas lumiliit ang tingin ko sa sarili ko kapag kinukumpara ko ang aking sarili sa iba. Dahil mababa ang tingin ko sa sarili ko, hindi man ako naglakas loob na makipag-usap sa mga babae kapag nakikita ko sila, natatakot pa ako na tumingin sila sa akin. Sa katunayan, talagang minamaliit nila ako at madalas nila akong pag-usapan at pagsismisan. Pero, madalas kong sabihin sa sarili ko na kailangan kong ipagpatuloy na mabuhay ng maayos dahil ang lahat ng mga kahiyang ito ay lilipas din sa huli. Bukod pa dito, nagsisimulang ko na rin maunawaan ang isang katotohanan. Napuno ng emosyon si Gerald habang nagsasalita. Dali-dali siyang tinanong ni Layla, "Ano ang katotohanan na iyon?" Ang isang tao ay dapat mag-isip at gumawa ng mga bagay batay sa stage ng buhay na naroroon sila. Ito ang tanging paraan para hindi ka tuluyang mahirapan at magdusa. Nag-aaral ka pa rin at nakakakuha ng maraming kaalaman sa ngayon, pero patuloy mong iniisip kung paano ka makakuha ng pera at kumita ng mas maraming pera. Realistic ba yon? Oo, gusto ko talagang kumita ng maraming pera pero hindi ko magawa. Pero natural lamang na sabihin mo ang lahat ng ito ngayon. Kung sa bagay, nanalo ka sa loto at mas malaki ang swerte mo kumpara sa iba. Malungkot na sumagot si Layla. Mas swerte talaga ako kaysa sa iba. Pero, dapat kang maniwala na ang isang bagay na tulad nito ay mangyayari din sa iyo balang araw. Sa madaling salita, lahat ng mga bagay ay lilipas din, hindi mo kailangang ma-stress at malungkot sa lahat ng pagkakataon dahil dito. Sa halip, ang dapat mong iniisip ngayon ay isang solusyon sa bagay na ito. Payo ni Gerald. Ibinaba ni Layla ang kanyang ulo bago niya sinabi, "Okay, okay. Naiintindihan ko na ngayon. Salamat, Gerald. Hayaan mo akong pag-isipan ang tungkol dito."
Si Gerald ay hindi pa kailanman nakumbinsi ng sinuman bago nito at hindi rin siya marunong mag-persuade ng kahit sino. Gayunpaman, dahil alam niya ang tungkol sa problema ni Layla at dahil siya ay talagang isang mahusay na kaklase niya, tiyak na kailangan niyang tulungan si Layla dahil siya mismo ay nakaranas ng pangyayaring ito. Knock! 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 Sa oras na ito, mayroong kumakatok ng malakas sa labas ng pintuan ng dormitoryo. Ito ay parang may sisira ng pinto mula sa labas. Pagkatapos nito, naglakad si Layla at binuksan kaagad ang pinto. Sa oras na ito, isang chubby na middle-aged na babae ang sumugod sa kwarto. Napakalapad ng mukha niya at nakatato ang mga kilay niya at parang may dalawang uod ang gumagapang sa kanyang mukha. Nagtataka ako kung bakit hindi mo binuksan ang pinto. Bitch ka talaga. May lalaki ka pala sa kwarto mo. Sinasabi pa ng tatay mo na nag-aaral ka ng mabuti sa paaralan. Puffed. Go ka talaga. Ma? Huwag mong sabihin yan. Kaklase ko si Gerald at pumunta siya dito para makita ako. Sigaw ni Layla. Huwag mo akong tawaging mama. Hindi ako ang iyong ina. Ikaw. Ano ang tinitingin mo? Sinusubukan mo bang pilitin ang iyong sarili sa aking anak na babae? Gusto mo bang tumawag ako sa pulis? Agad na inilabas ng middle-aged na baba ang kanyang cellphone. Nagsimulang magpanik si Layla at agad niyang sinabi, Gerald, umalis ka muna. Salamat sa lahat ng sinabi mo. Saiji. Gustong-gusto talaga ni Gerald na pagalitan ang baliw na babaeng ito pero alam niyang hindi dapat siya magsabi ng kahit ano, siya pa rin ang ina ni Layla. Paano magkakaganito ang isang ina? Reklamo ni Gerald bago siya umalis. Hindi talaga niya maiwasang magtaka kung ang ina ni Layla ang tunay na biological na ina nito dahil pinagagalitan niya si Layla at tinawag siya nito na bitch nang makita siya. Matapos ang makasalubong at mapagalitan ng mga baliw na babae ng sunod-sunod sa araw na ito, biglang nabad mood si Gerald. Gusto niyang pumunta at mamasyal sa park para makapagpahinga ng kaunti. Sa oras na ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang kapatid na si Jessica. Sinagot kaagad ni Gerald ang cellphone at tatanungin na niya ang kanyang kapatid tungkol sa Mayberry Commercial Street. Hindi inaasahan, ang kinakabahan na boses ng kanyang kapatid na babae ay narinig mula sa kabilang dulo ng linya sa sandaling nakakonekta ang tawag. Brother? May nangyari na hindi maganda. May malaking kaguluhan. Ha? Ate, anong malaking kaguluhan ang sinasabi mo? Nakaramdam ng labis na kaba si Gerald. Napakalapit at malalim ang naging relasyon niya sa kanyang kapatid. Si Gerald ay hindi nagsisinungaling kay Layla nang banggitin niya na ang kanyang kapatid na babae ay hindi kumuha ng exam sa high school para suportahan ang kanyang sariling edukasyon. Parehong mahirap ang magkapatid sa oras na iyon. Sa makatuwid, ang kanyang kapatid na babae ay direktang nag-drop out sa kanyang high school exam. Mayroon ding hindi mabilang na hindi malilimutang mga bagay na ginawa ng kanyang kapatid para sa kanya. Huwag mo itong banggitin, brother. Dapat alam mo na ang ilan sa mahigpit at baluktot na mga patakaran na mayroon ang ating pamilya. Isa sa mga patakarang ito ay nagaano man karami ang iyong ginastos, kailangan may record ka ng mga ito. Kahit na gumastos ka ng isang maliit na halaga tulad ng ilang milyong dolyar, lahat ng ito ay dapat maipakita sa mga record ng pamilya. Hindi mo dapat itago ang anumang bagay mula sa pamilya. Pareho din ito para sa'yo. Ang lahat ng iyong ginastos sa iyong bank card ngayon ay lahat ay nakalagay sa record ng ating pamilya. Oh. Alam ko ito. Ito ay isang panuntunan ng pamilyang Crawford. Maaari kang gumastos ng mas maraming pera na mayroon ka at magagamit mo ang pera ng pamilya ayon sa gusto mo. Gayunpaman, hindi ka papayagang itago ang pera mula sa taong namamahala sa iyong pamilya. Ang taong iyon ay ang tatay nila. Hindi rin sila pinapayagan na magtago ng anumang pera sa ilalim ng anumang iba pang mga pangalan. Ate, mayroon ka bang hindi recorded na pera? Tanong ni Gerald. Oo. Pita. Ngayon ko lang nalaman ito. Noong umahon ako sa kahirapan, ginamit ko ang $15 million ibinigay sa akin ni Mama para sa iba't ibang gastusin. Isang araw, uminom ako ng sobra at gusto kong kumain ng isang bagay mula sa isang franchise kaya hiniling ko sa aking katulong na bumili ng isa para sa akin. Pita! Alam mo ba kung ano ang ginawa ng mulalanang yon? Binili niya ang franchise na iyon ng higit sa $9 million.
Ang prangkisa na iyon ay hindi popular sa oras na iyon, ngunit pagkatapos ng maraming taon, biglang naging tanyag ang shop na iyon at kumita na ng higit sa $300 million ngayon. Hindi ko muna binigyang pansin ang bagay na ito dahil sino ang mag-akala na ang lokong iyon ay bibilin ang franchise. Kaya naisipan kong gumastos ng $300 million ng palihim. Pero nung ginastos ko ang kalahati nito, biglang nalaman ni Papa ang ginawa ko. Nagtataka siya kung bakit parang hindi nagalaw ang pero ng pamilya kahit na marami na akong nabili na mga bagay. Takot talaga ako. Sinira ko ang rule ng pamilya kaya kailangan kong mabuhay sa kahirapan sa loob ng isang buwan. Ang ating tatay ay tradisyonal at talagang sumusunod siya sa mga patakaran. Wala itong silbi kahit nasusubukan ni Mama na humarang sa akin. Nagtataka ako kung ano ang big deal. Hindi mo ba isang buwan ka lang mabubuhay sa hirap? Lilipas din ito sa lalong madaling panahon. Hindi mapigilan ni Gerald na punasan ang malamig na pawis sa noo. Talagang gustong-gusto ng magulo ang kanyang kapatid. Hindi ko kaya. Brother, hindi ko rin matiis na naninirahan sa kahirapan sa isang araw, pabayaan ng isang buong buwan. Wala akong pakialam. Hindi mahalaga kung ano ito, kailangan mong tulungan ang iyong kapatid na babae. Paiyak na ang kanyang ate sa kabilang linya. Saige. Paano kita tutulungan? Pwede mo akong tulungan na gastusin ang natitirang $150 million para sa akin sa loob ng susunod na 7 araw. Hindi ka pwedeng mag-iwan ng kahit isang solong sentimo. Hindi ka mapapansin ni Papa dahil hindi ka naman nakatira kasama ang pamilya natin ngayon. Halos magsuka ng dugo si Gerald. Gumastos ng $150 million sa loob ng 7 araw. Sa totoo lang hindi naman sa hindi pa nakakita si Gerald ng ganoong kalaking pera. Kung tutuusin, ang kanyang kapatid na babae ay dating nag-invest sa Mayberry Commercial Street sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Mayroon siyang daan-daang milyong dolyar na dumarating sa kanyang account buwan-buwan. Sa makatuwid talagang hindi kulang sa pera si Gerald. Handa na siyang gumawa ng investment o gastusin ang kung anuman sa kanyang pera. Gayunpaman, ito ay masyadong mataas kung gagastos siya ng $150 million ng isang bagsakan. Mabuti kung gagawin niyang investment niya ang pera, ngunit hindi ba masayang para sa kanya na gugulin ang pera para ng ganoon na lang? Sa katunayan, hindi siya katulad ng kanyang kapatid na babae na tila may alitan sa pera at gumastos ng daan-daang milyong dolyar bawat buwan. Ito ay $150 milyong pa rin. Hindi mo ba magagastos ang dami ng pera? Bakit hindi na lang ganito? Bakit hindi ka bumili ng transportation franchise? May rekomenda ako na isang German company at pwede kang mag-order ng isang eroplano para sa iyong sarili. Wala akong pakialam. Ayokong mabuhay sa kahirapan ng isang buwan. Sa madaling salita, kailangan mong ubusin ang lahat ng perang iyon sa akin sa loob ng 7 araw. Kukuha ako ng isang tao para ilipat ang pera sa iyo kaagad. Pagkatapos niyang magsalita, dali-dali na binaba ni Jessica ang tawag. Dapat lang tanggapin ni Jessica kung kailangan niyang mabuhay sa kahirapan sa loob ng 1 buwan. Mas makakabuti kaysa sa pagpuwersa kay Gerald na gumastos ng $150 million ng isang bagsakan. Mahirap talaga ito para sa kanya. Hindi mapigilan ni Gerald na hilahin ang kanyang buhok. Magagastos niya talaga ang pera kung bumili siya ng eroplano. Gayunpaman, hindi niya ito magagamit sa ngayon. Bukod pa dito, tinuturing pa rin ni Gerald na ang $1 ay nagkakahalaga ng $100. Talagang maingat siya sa kanyang pera.